Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. May kaibigan akong vlogger. Tumawag sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin, mga ka-PL. Dahil itong isang kaibigang vlogger namin, nabalitaan nitong vlogger, mga ka-PL, na tumawag sa akin at ikiniwento ang mga kaganapan sa pangyayari sa buhay nitong kaibigan, yung vlogger na kaibigan namin. Hindi ko na naman po papangalanan itong dalawang vlogger na binabanggit ko, mga ka-PL. Pero bago ko po ipagpatuloy yung kwentuhan natin, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin sa notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Ngayon, eto na. Tumawag sa akin yung matagal ko ng kaibigan na vlogger. Kayong mga nakasubaybay sa mga political vlogger, kilalang kilala nyo po ito. Etong tumawag sa akin, ha. Tinawagan niya ako para ikwento ang kaganapan sa buhay ng isang vlogger din na kaibigan namin. At sigurado ko, mga ka-PL, kilalang kilala po ninyo. Sobrang kilala niya. At sobrang sikat niya po. Mapa-YouTube man, mapa-Facebook man, na kanyang social media platform, kilala ho siya. Etong kilalang vlogger, tinawagan di umano o kinontak ng isang politiko, mga ka-PL, na ang alok sa kanya bibigyan siya ng kasunduan kada buwan, mga ka-PL. May tatanggapin siyang kasunduan kada buwan, mga ka-PL, para lang manahimik. Hindi pa man tumitira yung kaibigang vlogger namin na yon, inunahan na siya ng alok. Kita nyo na? Inalok na siya ng magandang kasunduan. Manahimik ka lang. Bibigyan kita ng buwanang kasunduan. At yun nga ang ginawa ng kaibigan namin na yun. Sikat na sikat po yan. Ang may sabi sa akin, yung isang vlogger na tumawag nga sa akin. Paano niya naman nalaman? Hindi ko na alam. Maaaring meron silang contact, mga ka-PL, kasi hindi niya po ito malalaman. Hindi niya po ito maikikwento sa akin kung wala siyang nalalaman doon sa isang kaibigan namin na vlogger na sobrang sikat. Yung sinasabi kong dalawang vlogger na yan, mga ka-PL, kilala nyo po yan. Maaring nakasama nyo na po sa isang GC. At minsan nyo nang nakachat. At sigurado ko, napanood nyo na yung mga vlog nila, mga ka-PL. Sinisigurado ko, kilala nyo po yung dalawang vlogger na yan. Kita nyo na ang ginagawa ng isang politiko na yan. Alam niya kasi na pag yung vlogger na yun ang bumanat sa kanya, lalo siyang matitiris. Matindi kasi kung bumanat yun, mga ka-PL. Pasensya na kung hindi ko po papangalanan kasi kaibigan ko po ito parehas. Tumatawag po ito sa akin, nagbibideo call po ito sa akin, parehas ng dalawang vlogger na ito. Ngayon, mapunta naman po tayo, mga ka-PL, dito kay Rendon Labrador. Nagulat lang ako
bakit biglang pumasok ito sa political vlogging? Itong mamang ito, na ang content man nito, puro pang-aasar sa mga celebrity. Pinupuna niya dyan sa nakilala, dyan sa sumikat. At di umano, kasama pa di umano itong si Makagago at sino pa yung isa? Yung Nico. Di ko makilala yan, mga vlogger na yan, kasi hindi man natin pinapanood yung mga yan kasi iba ang content nila sa content namin. Kami mga political vlogger ang pinapanood namin yung kaparehas po ng content namin para may matutunan ho kami. Pero yung mga vlogger na yan, sila Rendon, sila Makagago, sino pa yung isa, wala ba kami matututunan sa mga yan? Ano ba content ni Makagago? Yung pagsabungin yung mga parehas influencer, yung tinatawag na, yung pinapanood ng mga anak ko, yung Battle of the, Battle ba? Basta, may, yung sutukan, yung minsan may basketball, ganon, di ko alam. Kasi nga, hindi nga nanonood. Si Rendon, kilala natin yan sa pang-aasar, pangbabastos ng mga content niya. Yan. Hanggang dyan lang, pero hindi political vlogger. Pero bakit nagbiglang nag-switch mga ka-PL? Diyan ako nagtaka. Kayo, hindi rin ba kayo nagtaka? Bakit biglang bumaliktad itong mamang ito? Hindi kaya nagaya ito nung kaibigan kong sikat na vlogger din na meron ng kasunduan buwan-buwan? Hindi kaya? Kasi parang ang gulo. Di ba? Alam niyo yon? Ang tanong, susubaybayan pa rin kaya siya? Panunuorin pa rin kaya siya ng mga nasanay sa kanya na mga followers na ang content ay kabastusan? Magugulat din sila. Sigurado ako. Halimbawa, dito tayo kay Makagago kasi napanood ko kay SAS, mga ka-PL, na ito pa lang si Makagago, di umano, napadikit po sa isang politiko. Kaya, di umano, baka lang, magiging political vlogger na ito pagdating ng araw. Yan ang sabi ni SAS. Alam niyo yan? Hindi niya po gagawin yan kung wala pong isang politiko na nasa likod niya. Ngayon, kung mayroong isang politikong nasa likod niya, wag mong sabihin, wag nilang sabihin na wala silang kasunduan. Galing na tayo dyan, mga kapil. Pero, ni minsan, hindi ako nakipagkasundo kay Taning. Nagpapasalamat nga ako, inalis ako sa grupong yon. Hindi ko naman sinasabi silang lahat dyan sa grupong pinanggalingan ko may ganon. Hindi ko nila lahat. Kasi may iba dyan, umaasa lang na baka maambunan. Ganon. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na taluhin ang mga Duterte kapalit ng barya-barya. Lintik. Malaki pa kinikita ako sa YouTube. Kaysa sa, halimbawa kung bibigyan man nila ako, malaki. Di ba? Kaya hindi ako pumayag sa gusto nila mangyari na sirain ang mga Duterte. Ngayon, Rendon Labrador. Ano pangalan mo? Labrador? Rendon Labrador. Tanong ko sa iyo. Kaya ka lang ba nag-political vlogger para dahan-dahan mong sirain ang mga Duterte? Lalo na si BP Sara. Hindi kaya yan ang utos sa'yo ng politikong nagbibigay sa'yo ng kasunduan buwan-buwan? Rendon Labrador? Nagtatanong lang Rendon? Baka nga hindi mo alam ang ibig sabihin ng MOOE. Baka nga hindi mo alam ang issue ng open the book.
Tapos bigla kang papasok sa politika. Naware kami sa'yo, men. Mag-gym ka na lang, boy. Ha? Mag-gym ka na lang. Huwag mong hayaang ibaba o bumaba pang lalo ang kredibilidad mo. Dahil meron kang politikong nasa likod mo na nagmamando sa'yo sa mga sinasabi mo. Mga ka-PL, panoorin nyo. Meron siyang vlog. Bago lang. Basta, ayoko lang sabihin. Panoorin nyo na lang po. Kasi madadamay po ang pangalan ng isang politiko pag sinabi ko yung vlog niya. Pansinin nyo po. Yung the way na mag-vlog siya, yung the way na sinasabi niya, yung gusto niyang sabihin, hirap nga siyang sabihin yung nasa loob niya eh. Hindi niya alam kung saan siya huhugot ng content niya. Hindi niya alam kung paano niya simulan tapusin ang content niya. Halatang may binabasa po sa harap. Scripted ang sinasabi, mga kapel. Hindi katulad itong sinasabi ko nga sa inyo. Halos maubusan ako ng hininga. Kasi siksik, liglig, umaapaw ang laman ng utak ko tungkol sa mga sasabihin ko. Pansinin niyo po siya. Putol-putol po yung kanya yung kanyang vlogs, mga ka-PL. Yung bang, i-pause muna natin sandali. Mag-iisip muna tayo ng sasabihin. Tapos, okay. Play na. Salita ulit siya. Ganon. Tapos bigla kang magbablog ng politics, Rendon Labrador. Anyari sa'yo? Hindi kaya, ito tanong ko lang hindi kaya meron kang isang politikong nagbibigay sa'yo ng kasunduan buwan-buwan? Bayaran? Nagtatanong lang Pag mong hayaang makipagkasundo kay Taning Rendon Labrador. Ngayon kung totoo man yan, ngayon kung meron man yan, ibunyag mo. Sabihin mo sa madla, lalo kang mamahalin ng taong bayan. Yung imahe mo na pagiging bastos sa mga celebrity, mababagong bigla yun, Rendon. Sasaluduhan ka ng mga kababayan natin. Pero kung mananatili ka sa content mong yan, pagiging political vlogger mo na hindi sanay ang taong bayan sa content mo na yan, lalo lang bababa ang pagkatao mo. Mawawalan ka lalo ng kredibilidad. Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-PL? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at mahalin ang bayan. Be blessed.